Umalis na sa kalingap, hindi na kaya ang nangyayari. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Vale Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? 50 lang naman ang kinikita niyan. Hindi ako naniwala dyan sa awa na yan, utang na loob na yan. Kung meron man silang tulong sa bata, patas lang din yan dahil kumita din naman sila eh. Masobra pa kita nila. Sa dalaga natin, sobra pang kinita nila sa dalaga natin, yan ang totoo. Kahit reaksyonan pa ako, pare-pareho lang kumita. Tapos, sumunod na nga yata sa kanila kahit sa labag na sa kalooban, hindi nila kayang ipagtanggol. Para ano? Ayaw tanggalin, tapos pinapahirapan. Pinapalapa. Sadista? Hindi nila magawang itanggol yung bata. Inahayaan lang nilang lapain doon sa live nila. Sino matuwa niyan? Kahit ako sigurong magulang. Grabe. Hindi na maganda. Kung tutuusin, magkano lang naman kinita ng bata dyan? Ang alam ko, 50 lang naman yan eh. Bawat item, 50 lang naman ang kinikita niyan. Sino lang? Ayaw lang ng bata na anong sinasabing utang na loob, kaya sunod ng sunod anong gusto. Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? Binalahura at binastos yung bata kagabi. Wala nang silang imik. Wala nga. Sinusunod na nga sila lahat anong gusto nila. Nandoon, nagsunod yung bata. Pero lagi nilang sinasabing utang na loob. Ang utang na loob. Patas lang. Sasabi ko, patas lang yan. Kung meron man silang naitulong, kumita rin silang limpak-limpak sa bata. Kaya wag silang ganyan. Bitawan na lang nila kaysa pahirapan. Oh, sama din ako magalit. Tama kami sis Love, lahat na meron si dalaga, pinaghirapan niya din, pinagtrabahoan sa harap ng kamera. Kaya wala nang dapat pang utang na loob, sim sila kumita. Opo Sir Leo, tama po yan. Kung meron man silang naitulong dyan, sa bata na yan, sa pamilya na yan, pero sobra-sobra pa yung kinita nila dyan. Sobra-sobra. Hanggang kailan ba yung utang na loob na yan? Dapat kung ganyan, hindi man nila kayang ipagtanggol yung dalaga natin. Parang tingin mo pinapahirapan. Pinahirapan talaga kasi kahit nilapa na sa live nila, hindi nila maipagtanggol. Hindi malang mapagsabihan na business ito, wag kayo dito. Wala, hinahayaan lang. Hindi man lang ma-hide-hide yung mga bastos doon. Kaya nakakainis eh. Lagi na lang sinasabing utang na loob na yan. Mas kumita pa sila, sobra. Grabe sila. Ayun, at malinaw nga po nating narinig mga kalingap at kung ating nga pong papansinin ay pinagtatanggol nila si Viancy sa lahat po ng mga pambabatikos dito nga po sa ating dalaga. Pero naiisip po ba nila na yun pong kanilang ginagawang pagtatanggol ay lalo pong ikinakasama ni Viancy? Hindi masama ang magtanggol, pero kung katulad po ng mga ganito na pag po pinagtatanggol nila si Viancy ay mas lalong dumadami yung mga basher, mas lalong napapasama si Viancy at yung kanyang pamilya. Kung ayaw nilang nababash, kung ayaw po nilang nakakabasa o nakakarinig ng kung ano-ano patungkol kay Viancy, ay wag na lang nilang ipagtanggol. Mas mainam po yun. Pag madaming kuda ay hindi po talaga matatapos at patuloy pa rin yung mga ganitong pambabatikos at hindi natatapos yung mga issue. Kaya po siguro mas mainam na umalis na lang itong si
si Dr. Love doon nga po sa tabing bahay ni na Viancy. Kung totoong naagrabyado itong si Viancy ay syempre hindi naman po papayag yung mga magulang niya. Kung may magdidesisyon man sa buhay ni Viancy ay syempre yung kanyang mga magulang, walang iba. Dahil sa mga taong nakapaligid kay na Viancy ay maiipit po talaga sila. Alam naman po natin itong pamilyang ito ay talagang tumatanaw ng utang na loob. At kung aalis man po si Viancy sa Kalingap, ito po ay desisyon niya. Kung ano man yung kanyang mapagdidesisyonan ay atin pong igalang at irespeto dahil talagang kung atin pong papansinin ay talagang masyado nang magulo yung kanyang buhay. Masyado na pong naiipit, masyado nang hindi natatapos yung mga gulo, yung mga issue about nga po sa kanya. Wala po tayong karapatang manghusga o i-bash si Viancy kasi wala naman po tayo sa kanyang sitwasyon. Hindi po natin alam yung kanyang pinagdadaanan. Mahirap po yung kanyang sitwasyon ngayon, sa totoo lang. Hindi po natin yan alam dahil hindi naman po natin alam yung kanyang sitwasyon. Diba sabi nga po ay hindi mo malalaman yung pinagdadaanan ng isang tao kung hindi mo mararanasan. At sana yung mga taong nasa paligid po ni na Viancy at ang kanyang pamilya ay tumigil na din dahil po hindi matatapos itong usaping ito kung patuloy po silang nagkukuda-kuda kung ano-ano mga sinasabi. Siyempre, ang mga basher, yan po ay nakaabang lang kung ano ba ang mainit na usapin. Kaya po sana ay huminto na sila sa mga ganitong issue. Kaya po umalis na lang sila doon po sa katabing bahay ni na Viancy para po magkaroon na ng katahimikan itong pamilyang ito. Kung labas man si Ining, ano ang dahilan? Bakit siya nababas? Yan ang tanong. Tuloy mo na. Pero, grabe kayo magsalita sa dalaga natin. Ay, yung dalaga namin dito. Okay. Wala namang ginagawa yung bata. Bakit grabe kayo? Sa mga matatanda daw, grabe daw kayo magsalita. Sa bata, wala namang ginagawa masama. Bakit daw ganun? Bakit ganun? Pakiusap ha. Muna ha. Wait lang ha. Sa lahat ng mga viewers, iwasan pong mangbas sa bata. Kay Ining ha. Pakiusap po. Dahil kung susumahin po natin ha, biktima lang din po yan. Nagagamit lang din po ang pamilya para sa kalaman ng lahat. Kaya huwag ninyo po ibabas. Hindi man sila makapag-desisyon dahil naninimba. Hindi alam kung sino talaga pipiliin. Pamiliin man, naintindihan ko. Hindi ba sa makapamili? Dahil siyempre naninimba. Lalo ba't nandiyan yung kapitbahay itong mga to? O, tuloy. Bilisan mo. Siguro ang papangit din ng mga anak nyo. Kaya hindi mangyayari sa anak nyo. Alam magkagusto sa anak nyo. Sobrang pangit siguro. 1 point. Basher ka din. No? Sabi mo, sa mga matatanda dyan, ganyan-ganyan, wag naman pong gano'n, wala namang ginagawang masama. Okay, fine, nandun eh. Pero, ikaw, vice versa. Siguro papangit yung may mga unggoy pa, may mga unggoy ka pa binanggit dito. So, 1 point. Basher ka din? Tanong ko lang, madam. Ano po tawag dito sa sinasabi mong ito, ha? Wait, ulit. Oh. Gawa yung bata. Bakit grabe kayo? Okay? Siguro ang papangit din ng mga anak nyo. Kaya hindi mangyayari sa anak nyo. Alam magkagusto sa anak nyo. Sobrang pangit siguro. Matindi ka rin pala, madam. Matindi ka rin pala. Oh, ganun, ano tawag doon, vice versa. Pero yung sinasabi mo, papangit ang siguro papangit ang mga anak niya, kaya wala magkagusto sa anak niya, papangit. Aba, ay matindi si madam. O, tuloy. Tapos, Ingit lang kayo kasi yung dalaga namin napakaganda. tingnan nyo. Ingit lang kayo kasi yung dalaga namin ay napakaganda, madam. Huwag ganun. Dito, may pagkukumpara. Ikinukumpara mo, maganda, yan dalaga mo. So, pangit yung mga anak ng mga basher. Ay, madam, wag mo na gamitin si Ining. Wag mo na gagamitin. Yun, nasabi mo, ang dalaga namin maganda. Ito po yun, number 1. Wag na rin yung gagamitin. Kung kayo po nagagalit sa basher, focus ka doon. Pero yung gagamitin mo pa po, si Ining, para sabihin mo na, ingit na kayo kasi ang dalaga namin. Wag mo na pong kasangkalanin. Wag mo na pong gamitin. Focus ka. Kung magalit ka sa mga basher, okay, fine, no problem yan.